If that's the case, just let us know so we don't show up for the game. Just give them a win. But that was not fair tonight. Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So mainit nga sa trade rumors ngayon ng former All-Star DeJounte Murray ng Atlanta Hawks. Inaasahan nga ng madami na matitrade siya sa darating na NBA trade deadline. Napapabalita dyan ang Lakers bilang team na interesado dahil under nga sila nila LeBron James and Anthony Davis sa Clutch Sports agency ni Rich Paul. At very close nga sila ni LeBron James. Ganun pa man ayon nga kay Shams and The Athletic ay interesado ang Spurs na kunin ulit si DeJounte Murray. Hindi lang nga natin tiyak kung via trade ba ito o sa kanya gagamitin ng Spurs ang isa sa dalawang available na max contracts na pwede nilang i-offer sa off-season kung saan free agent na si Murray. Imagine nga kung magawa ito ng Spurs, magkakaroon sila ng isang legit high IQ point guard na may height na 6'5" at wingspan na 6'10". Solid defensive player din nga ito. Bukod dyan ay pwede pa nga nila ito samahan ng isa pang max contract player and possibly ang inaasahan na number 1 pick next year, ang 7'1" center na taga France din na si Alexander Sarr. At pwede nga ito magawa ng Spurs nang hindi binibitawan sila Devin Vassell, Keldon Johnson at syempre si Victor Wembanyama. So pwede nga sila magkaroon ng DeJounte Murray, Devin Vassell, Keldon Johnson, Victor Wembanyama and Alexander Sarr na core lineup. Free agent din nga mga tulad nila KCP, Tobias Harris, Klay Thompson, Buddy Hield, Spencer Dinwiddie, Kelly Oubre Jr., DeAnthony Melton, Tyus Jones, Mike Conley, Gordon Hayward at iba pa na mga solid pieces din at pwede mo makuha sa mid-level contract. And who knows, pwede nga nila i-draft si Bronny and decide si LeBron. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang Filipino-American head coach ng Miami Heat na si Coach Erik Spoelstra ay mananatili nga sa team na ito for the next 8 years matapos itong pumirma ng $120 million 8-year deal sa team na ito. Well-deserved nga ito para sa Phil-Am coach, na dating video coordinator lang ng Miami Heat. Bagamat hindi pa nga sila nagkakampiyon since nung nasa Miami Heat pa sa LeBron, Wade at Bosh, madalas niya nga madala ang team na ito sa East Finals at NBA Finals, kahit na masasabi natin na hindi kasing lakas ng ibang teams ang kanilang roster. At dahil nga sa mga playoff appearances nila, kahit hindi nga nagkakampiyon ng team na ito, madami pa din nga na-generate na revenue para sa Miami Heat. At malaking dahilan dito si Coach Poe, widely considered nga siya as one of the best coaches sa NBA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang kanina naman sa panalo ng Los Angeles Lakers kontra sa Toronto Raptors ay madami ang komento na tinulungan daw ito ng officials sa 4th quarter dahil nagtala nga daw ito ng 19 of 23 shooting sa free throws sa 4th quarter lang, habang Raptors naman ay 1 of 2 lang. Sa post-game interview nga ay kumukulo ang dugo ng coach ng Raptors at sinabi na ibigay na lang nga daw sa Lakers ang panalo. Kung ganun nga daw ang kaso ay sabihan lang sila para hindi na sila maglaro, hindi nga daw para sa game kanina. Well, talagang iinit nga ang ulo ng coach ng Raptors kung natalo ka ng ganito kadikit sa isang controversial game at ang makakaharap mo pa bukas ay ang nag-iinit na team ng Los Angeles Clippers. Ang Lakers ay may record ng 19 wins and 19 losses, pang 10 pa din yan sa West. Habang ang Raptors naman ay 15 wins and 22 losses, pang 11 yan sa East. Kung nanalo nga sila ay pang 10 sana sila ngayon.